Sabi niya, trabaho. Putang ina, pasyal tong ginagawa niya. Ano ba bang pwede nating ibenta parts pag di tayo makahanap trabaho ngayon? Anong masasabi mo? Wala. Kalokohan to. Hindi lahat ng tao may second chance. Kung TV, kung lahat ng tao may second chance, sige nga, pabalikin mo siya. Bahala siya. Ha? Bahala siya. At least papasok na siya. Oh my God, ang galing ni Kong. Yung istasyon nilang vlog. Grabe, ang galing. Grabe, nakakaiyak talaga. Imagine mo, pinagsaraduhan ng pinto ng tren yung lalaking walang trabaho at naghahanap ng trabaho pero walang mahanap na trabaho. Pero may nagbukas sa kanyang pinto para sa bagong opportunity, which is si Kong. Grabe, naiiyak ako. Tapos doon ako naiyak sa lalaki na sinabi ng lalaki na baka i-judge siya. Tapos nakulong na nga kasi siya noon, si Aaron. Tapos ang sabi naman ni Kong, grabe, pinagbayaran mo naman 'di ba? Hate difference talaga, grabe. Basta ako, yung line na sinabi ni Kong na kasi sabi kasi ni Aaron na nakulong na daw siya, tapos nakalaya lang. Tapos ayaw niya pumasok sa, di ko alam kung saan yun pupunta, pero ang sabi ni Kong, pinagbayaran mo naman 'di ba? Parang may something na talagang may, grabe, nakakaiyak. Grabe yung tindig ng balahibo ko nung pinanood ko talaga tong vlog na to, grabe. Palakpak ako sa'yo ng 5. Papalakpak ako. 1, 2, 3, 4, 5. Pugs. May sobra yan. Galing mo, Kong. Shit ka talaga. Ay, idol. Yun, napanood ko na yung bagong vlog. Latest vlog ni Kong TP. Tapos, it really hits me hard dahil parang totoo talaga yung sinasabi na everything happens for a reason. Kahit na parang parang may minor inconvenience sa end mo, tapos hindi mo inaasahan na yung akala mo na ito yung mangyayari, iba yung nangyari in reality. Pero yun pala yung paraan para i-lead ka sa tamang direction or tamang kung nasan ka man ngayon, 'di ba? So talagang talagang maglalaan talaga or talagang may darating na situation sa iyo na akala mo hindi okay, pero it turns out na something big, something bigger, 'di ba? So talagang everything happens talaga for a reason dahil ayun doon ka nilagay 'di ba? Doon ka ilalagay sa sitwasyon na 'yon para mas maging better, and syempre magkaroon ka rin ng life lessons na mai-share mo rin sa future, 'di ba? Saludo sa iyo, Kong TV, para sa bago mong vlog. At naiyak ako, Diyos me. Ayan, everything happens for reason, second chances, sa mga deserve, of course, sa mga deserve na
magkaroon ng second chances. Grabe yung ganda, no? Grabe guys, alam nyo ba? Kakatapos lang namin panoorin yung bagong upload na vlog ni Kong. Actually, si Kong kasi hindi na siya masyado nag-upload. Pero nag-upload siya ngayon 1 hour ago. Ang title niya, Istasyon. Tapos alam niyo yun, lumabas lang silang dalawa ni... Sino yun yung kasama niya? Burong. Si Burong. Lumabas lang sila. Parang nag-tricycle, ganun. Pumunta sila sa LRT. Tama? Sa LRT station. Tapos, basta ayaw ko na ikwento yung buong story. Basta meron silang makikilala doon na parang grabe. Nag-align talaga yung lahat doon sa dulo. Basta ang ganda sobra, guys. Wala akong masabi. Oo, parang grabe. Parang doon mo talaga mapapatunayan na totoo si Lord. Kasi parang grabe yung pagka-align nung pagkakakilala nila doon sa makikilala nila doon sa station, doon sa LRT station. Parang kung maiiyak sa dulo, guys. Ayoko ko siyang ikwento, pero sobrang ganda, guys. And, basta panoorin nyo, iyak ako, guys. Kasi parang grabe, maano nyo dun, like, totoo talaga si Lord. Siguro, sabi ni Lord, ano ko to na makasalubong niya si Kong. Basta, sa dulo nun, guys, sobrang, parang ako maiiyak. Panoorin nyo na lang. Kong, mag-vlog ka na ulit. Basta mag-vlog ka na ulit. Upload, umingay na naman yung Pilipinas. Salamat Kong TV. Malamang napanood nyo na yung video. Ang iba yung impact ng video na yon. For me, I made decisions before that, affected a lot of people as well. And I am currently on a situation, in a position that I'm getting back on my feet as well. Not because of my decision, pero gusto ko lang pagtagpi-tagpiin siguro lahat-lahat na nangyari sa buhay ko doon sa isang video na yon. Ang galing lang kasi kung paano nag-match yung mga symbolisms and all. So siguro there are just two things na gusto kong i-point out. First is yung second chance or yung chances dumadating yan if we are working for it. Imagine mo yan nakulong siya ng ilang buwan, nagkapagsapalaran dito sa Maynila, nagbenta ng motor na may bangas. Diba? For years, naghanap siya ng trabaho until that day came. Na randomly nakita mo si Mosing sa LRT dahil nantitrip na naman. And just imagine kung nagpakain siya dun sa thought na, okay, I don't deserve another chance anymore in life, blah, 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 blah. And napakahirap nun. Because one of the hardest thing for those, who made mistakes in their life are what other people will say. Parang na-judge ka na agad na, wala, decision mo yan, blah, 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 it's your mistake, blah, blah, papamukha pa sa'yo. It's really hard to get back doon sa part na yon. And also, kapag talagang na-rock bottom ka, again, for someone who have experienced it, ang hirap. And so, kaya nga sobrang nag-resonate sa akin to because it's about chances. And, 2025 is, my chapter 1. And that's the reason I launched my podcast, which is New Game Plus. Na, I'm getting back on my feet. I'm working for that chance na makuha ko yung life na deserve ko. Yung life na para sa akin. 'Di ba? That's the first thing. Yun yung gusto kong i-point out na opportunity, dumadating yan if we are working for it. Hindi yan parang yung Juan Tamad story na hihiga ka, mahuhulog na yung bayabas. Hindi siya ganun. The second thing I wanna point out, ako kung nakita niyo to, grabe yung symbolism nung kilometer zero milestone. Grabe yung ginawa nila doon. Hindi ko alam kung napansin niyo yun pero iba yung impact nun sa akin. As in. Kasi yun yung symbolismo for me na you are back from nothing. And that was me. I'm there. I am at the kilometer zero. Pero hindi naman siguro super kilometer zero. Pwedeng nasa kilometer 1 naman na ako. But again, when 2025 entered, kilometer zero ako. And grabe yung symbolism na ginamit nila in showing that yes, you will be starting back from zero. Tapos ko lang manood ng vlog ni Sir Kong at sa mga naghihintay ng update, must visit his YouTube channel. So yun nga guys, sobrang random. Naghahanap lang sila ng taong may passport tapos hindi pa nakapunta sa ibang bansa dahil isasama nila sa Taiwan. So instead na makahanap sila ng tao na isasama nila sa Taiwan, ang hinahanap pala nila is trabaho. So yun nga guys, sumakay sila Sir Kong sa train and then may isang lalaki na
kahit hindi doon yung rota niya, pagbaba ni Sir Kong, bumaba din siya para magpa-picture ka Sir Kong. And then, pabalik na sana siya sa train. And then, suddenly, nagsara yung door. So, ang ending, hindi siya nakasakay pabalik sa train. So, ang ginawa niya, bumaba siya. Ewan ko kung bakit siya bumaba. Basta, pag akyat naman niya, nakita niya ulit si Sir Kong. And then, namukhaan siya na Sir Kong. Diba, ito yung ano... So yun nga, sabi niya mag-a-apply sana siya ng trabaho, ma-interview sana siya, tapos pagkatapos kukuha sana siya ng requirements. And then guys, sinama siya ni Sir Kong. Sobrang random lang kasi guys. Alam niyo, hindi niya tinuloy yung interview, sumama siya ka Sir Kong. And then, kumain sila sa street food. Tapos, yun na, tinanong na siya Sir Kong. Ang story niya pala guys is, he is from Surigao. And then, naghiwalay sila ng asawa niya. Tapos, nakulong siya ng 5 months dahil sa drugs. Pero may release papers na siya, guys. Sabi nga niya, ang dami niya niyang inapriyang trabaho, pero kahit isa walang tumawag. So, yun nga. Pumunta sila sa Luneta, naglakad-lakad kung saan. Actually, tuwang-tuwa ako sa vlog ni Sir Kong. At kung magtatanong kayo guys, bakit siya nakapuntang Manila? Binenta niya yung motor niya sa halagang 26,000 guys. Tapos alam niyo yung plot twist. Sira yung makina tapos hindi alam ng buyer. So to make the story short guys, my friend si Sir Kong na may restaurant ata yun. And then tinawagan niya, pwede bang ipapasok, kaso lang, may record na nakulong. And then guys, alam nyo guys, walang problema kasi yung friend ni Sir Kong, nakulong din dati. At saka yung ibang staff is galing din sa sa kulungan. At di lahat na sa kulungan guys ay masasamang tao. Yung iba na pagbintangan lang. At yung iba ay naipit lang. So random talaga. Tapos, na-realize ko guys, iba talaga pag God's plan. Kalain mo, interview mo na sana. Hindi nga sure kung matatanggap ka ba o hindi. Tapos, kukuha ka pa ng requirements. Pero nakita mo ang isang Sir Kong. Tapos, kahit isang requirements, walang hinanap sa'yo, tanggap ka na agad. O diba? So, ang vlog ni Sir Kong is, para sa akin, pinaremind sa atin na mas maganda magplano ang Panginoon kaysa sa atin. Basta maging mabuti ka ng tao at kung may nagawa ka mang kasalanan, tanggapin mo at magbago ka. So yun lang guys. Sobrang happy lang ng vlog ni Sir Kong. So kung hindi pa kayo nakapanood, must visit his YouTube channel. Itong nasa background ko. Yung bagong upload niya sa YouTube, minsan lang siyang mag-upload pero talagang pag nag-upload sila, kahanga-hanga talaga yung mga ginagawa nilang video. Katulad nito, sa umpisa, tawanan o lokohan, pero sa dulo, talagang may aral laging napupulot sa vlog ni Kong TV. This time, saludo ulit ako kay Boss Kong. Dahil, sabi nga, ibang mag-drive pag ang Panginoon na ang may hawak na manibela. Biruin nyo, gusto lang magpa-picture ni Aaron. Bumaba ng tren, tapos nagpa-picture, tapos nasaraduhan. Di man niya akalain na sa pagkasalubong ulit nila sa hagdanan, dahil nga naghahanap siya ng trabaho, sinama siya ni Kong. So yun, doon na yung araw nila, mabutit na kasalubong niya si Kong TV. Ang aral dito guys, sabi nga nung kaibigan ni Kong, hindi lahat ng nasa kulungan masamang tao. Yung ang iba siguro doon, walang kasalanan talaga At ang isa pang aral dito, habang may buhay, may pag-asa talaga ang taong magbago. At yun mo, gusto magbago ni Aaron, gusto mabago buhay, binigyan siya ng chance ng ating Panginoon. Kaya lagi talagang papuri at pasasalamat sa Kanya. Ayun guys, kung hindi nyo pa napapanood, panoodin nyo na yung video ni Kong TV Ay, saludo sa iyo, Boss Kong. If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Paknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!